Ito, si Roven Alejandro. Isa siyang professional actor na lumabas sa iba't ibang pelikula at teleserye, kabilang ang ilang proyektong mapapanood sa Netflix. Pero sa video na ito, hindi ko lang siya i-feature bilang isang actor. Makaka-eksena ko pa siya bilang co-actor. Bilang isang filmmaker, sanay akong nasa likod lagi ng kamera. Ako ang nag-iisip ng shots, nagsiset ng mga eksena at nagdidirect ng mga artista. Pero may isang bagay na hindi ko madalas gawin, ang maging artista. So nakilala ko si Kuya Roven sa kumpanyang pinapasukan ko dahil isa siya sa mga voice talents doon. Pero bukod sa pag-arte, kilala din siya sa industriya bilang isang multilingual language coach na tumutulong sa mga artistang kailangang matuto ng iba't ibang wika para sa kanilang mga role. Kasi tingnan mo, meron kami sa ipin. Sì, la verdad es que sì. Parla italiano, per favore. Ciao! Ciao, come stai adesso? Adesso sono felice perché lavorando qui in Tarlac. At dahil pareho kaming mahilig sa pelikula at storytelling, ay mabilis kaming naging magkaibigan. At isa siya sa mga taong laging nagtutulak sa akin na magpatuloy sa filmmaking. Naging nakita ko, post ni Direk Lem, mga taga na Tonin. Grabe talaga. Yun ang mga tinatawag na comeback. He definitely comes back a lot stronger. Kahit pare-pareho kaming busy, lagi kaming naghahanap ng oras para magkita. Kasama ang iba pa naming kaibigan na kapareho namin ng passion, tulad nila Nate at Lance. Yan. Dahan-dahan. Nice. Good job. Yan. Problemado kasi ako. Ibang klase na to. Hindi ko na alam ang mangyayari. Ganun mo yung mukha mo. Parang ano ba? Lumakuso. Yan. Keep on rolling. And ingat. Release. Niya ka muna. Hindi na muna kita na hen. Nakakamiss yung ano? 35 f1.4. Madalas kaming gumawa ng maikling pelikula. Minsan may plano, minsan wala, minsan cellphone lang ang gamit. Dahil para sa amin, hindi hadlang ang kakulangan sa kagamitan. Ang mahalaga, patuloy kaming lumilikha ng mga kwento. And action. Habang pinapanood ko si Kuya Roven na umarte, ay may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Kaya ko din kaya? Kaya nilapitan ko si Nate at sinabi kong gusto kong subukan. Hindi bilang director, hindi bilang cameraman, kundi bilang actor. So, pumayag naman siya. Pero may isang catch. Wala kaming script. Improvisation lang lahat. Kami mismo ang bubuo ng eksena habang umaandar ang kamera. At doon ako lalong kinabahan dahil ang makaka-eksena ko, isang professional actor. At ang eksena, isa akong boss na papagalitan ang kanyang empleyado. At ang empleyadong iyon, si Kuya Roven. Tututok ko sa mukha mo, tayo ka rin. Pag tayo mo, tsaka siya mag-ano, kumusta yung trabaho ganyan? Since one shot lang tayo, tingin ka lang dito, tapos punta ka rito, sundan ka niya. So susundan kita dito. Gusto mo na puro seryoso yung totoong buhay na lines or pwedeng seryoso yung lahat pero may comedy yung line? Kung halimbawa may sumingit na gano'n na nakakatawa pero alam mong hindi ako nagpapatawa, sabayan mo rin yun. Wala siyang cut na dire-diretso. Dire-diretso tayo sa... So bago kami magsimula ay binigyan niya muna ako ng ilang tips tungkol sa pag-arte. Mga simpleng payo pero malaking tulong para mabawasan ang aking kaba. So, ito, wala kaming pakialam dito sa line. Ang gusto lang makita kung pwede mong i-transform yung walang kakwenta-kwentang line sa iba't ibang emotion. Yung line, superficial na lang. Example lang, hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Wala kayong karapatan na samsamin ang lupaing ito. Minana pa namin to sa mga magulang namin, sa mga kanununuan namin. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aming mga bangkay. Ang sarap-sarap ng burger sa Jollibee! Ang line na pala, ang sarap ng burger sa Jollibee!
Ayaw ko po nangyari. Wala kayong karapatan na angkitin ng lupain ito. Ang totoong line na ni Direk, halimbawa ito na yung totoo na dadaan muna kayo sa ibabaw ng aming mga bangkay. Matitikman ninyo ang paghiganti ng isang api. Cut. Nakita mo? So, hindi rin ako tumatawa kasi naniniwala ko na sa mundong sinasabi ko na ayon sa nabuo ko na sa utak ko, totoo lahat yun. At ang mas nakakatuwa, cellphone lang ang gamit na aming kamera. Walang mamahaling kagamitan. Purong kwento lang at ang mga taong may pare-parehong passion sa paggawa ng pelikula. Pero bago yan, ay baka pwedeng pakiclick ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong content na i-upload ko. Maraming salamat po. Action! Oh, boss! Uy, sir. Ruben, Ay, good morning po. pinapagawa ko sa'yo? Alin ho dun, sir? Yung pinapagawa ko sa iyo yung form, fill upan mo. Para pinapagawa ng partners natin. Para makapag-donate sila ng iba pang ano. Kasi marami tayong project na gagawin. Last week, Thursday last week. Sir, wait lang ho. Hindi ho ba ito yun? Ito ho. Ito. Hindi, iba yan. Ano yan? Kay Mr. Rodriguez to? Ito ho ba yun? Hindi kay Rodriguez, iba yan. Sa ano pa to, sa June to. Yung gagawin mo ngayong April kay Marquez. Ay, sir, sorry. Ay, sorry po, sir. Nakalimutan ko po. Dapat nag-focus ka na lang sa ano. Tapos, ito pa, yung barkada mo si Lance. Sir, kasi... Alam mo, lagi daw tumatambay dyan eh. Ano ba ginagawa nyo dito? Sir, pasensya na po talaga, sir. Okay pa yung ginagawa nyo dito imbis na magtrabaho kayo? Tatapusin mo yung yung pinapagawa ko sa'yo? Hindi nga po ako pwede mag-OT, sir. Kasi nga mamaya po, kailangan ko umuwi. Kailangan din natin yan. Kasi yung lolo ko po, may TikTok live po siya mamaya, ay may 10,000 Ano ba yan? followers po siya. Ano ba yan, Ruben? TikTok live yun. Ito trabaho to. Eh sir, nag-commit na po siya sa kanyang mga followers po, sir. 10,000 followers Nag-commit po din yun. tayo. Nag-commit din tayo sa mga partners natin. Sige naman, sir. Ngayon na naman po, sir. Tapusin mo ngayon. Sir, Bago ka mag-isip mag-leave. Tapusin mo ngayon. nakasalalay po yung future ng lolo ko po dun, sir. Madidemonetize po yung TikTok account po niya pag hindi po niya nag-live ngayon, sir. Kailangan mo tapusin yan ngayon. Hindi ka lang pala director, bro. Meron, kaya mo, bro. Wala pang prescribed dito na line, ha. Improvisation lang ginagamit natin. Kasi habang umarte ka, pinapanood ko yung mukha mo, ini-imagine ko, paano to pag nasa screen, say ng TV or ng sinehan. Believable ba? Nakikita ba yung disappointment, frustration sa mata niya? Ayan. At nakita ko ngayon. Sa time na yon, may isang bagay akong natutunan. Madali lang palang sabihin na umarte. Pero kapag nasa harap ka na ng kamera, doon mo mararamdaman ang pressure na araw-araw hinaharap ng mga artista. Mas lalo kong na-appreciate ang trabaho nila. At bilang isang filmmaker, pakiramdam ko, mas magiging mahusay akong mag-direct. Dahil ngayon, alam ko na kung ano ang pakiramdam ng taong nasa harap ng kamera. At higit sa lahat, natutunan kong minsan, kailangan mo lang magkaroon ng lakas ng loob na lumabas sa comfort zone mo. At dahil doon, nagsisimula ang panibagong kwento. Direk Lem. Abangan niyo po yung pangalan niyan, ha? Direk Lem from Natono. Alam na this.